magiging buhay namin if hindi tayo kami rainbow lang. Ano ideal type sa lalaki? Wala. Wait lang, iniisip ko kung madadamay ba yung pagiging magkakakilala natin kung sa what if mo. Talaga? Ano yun, part yun ng decisions mo Malate ka lang ng 1 oras sa isang ginawa mo, baba. Wait lang, kung if ever man Miss Reyna, naging straight ka, hindi ka ba magiging stylist, feeling mo? Feeling ko hindi. Talaga? Feeling ko magiging CEO talaga ako sa... Yung gagana. Tapos gagano ka sa crush mo. Malalim mong boses. Kamusta kayo dyan? Sa mga viewers si Stel. Naghanap po ako ng boyfriend. Girlfriend? Boyfriend talaga eh. Gusto ko po ng lalaki na magmamahal sa akin. At tatanggapin ako kung sino ako. Yeah. Sana kayo na po yun. So kung straight ka, Miss Ray, hindi ka magiging stylist? Feeling ko hindi. Feeling ko magiging office ko talaga. Boss. Office boss. Tutuloy ko yung career ko na yun. Feeling ko. Marketing. Pero wala naman, hindi naman to say na may gender ang pagiging stylist. Oo, diba? Pero parang, feeling ko siguro hindi, or baka nasa creatives pa rin ako, pero baka ad agency. Different department lang. Oo, or ad parang agency. hindi, kung nasa ibang, kung straight ka parang hindi ka magtsatsaga mag-aral ng mga about fashion. Sa side kung ikaw. Oo, pero feeling ko, creative work pa din. Creative work pa din. Imagine ko si Miss Reyna basketball player. Gagano siya. Para sa yan, babe. Depends, pare. Ba't kaya para ka nagpapatulog ng bata? Yung free throw, yung... Ikaw, ate, bakit mo naisip yung what if na yun? Pero it's no big deal Minsan lalo na kapag may times na we will be discriminated. May isip mo na tapos sobrang frustrated ka sa nangyayari. What if yun na lang ako para hindi ko mararanasan yun? May mga ganun. Valid point. Pero no regrets. Happy ka nga ngayon eh. Ganda pa nga ng jowa mo, di ba? Kung nanonood ka daw. Shout out, baby girl. Sulatan ka niya ng tula. Kung nanonood ka ngayon, Catherine. Ikaw, Johnny, what if mo? Ako, pag iniisip ko lang natin, paano pag hindi Pilipino yung magulang ko, ano kaya itsura ko? Alam mo, lagi natin pinag-uusapan yan. Si Sayan, sabi ni Sayan, pag naglalakad tayo sa labas, tas nakatingin siya sa mga kaidaran niya, paano kaya kung dito ako lumaki, no? Ano kayang suotan ko? Hindi ko labas na yung pusod ko. Ganun yung niya. Totoo yan. Feeling ko rin kasi kung girl ako, ano kaya ako kasing girl? Feeling ko sobrang kikay ko. Ay, tumatawa kasi feeling nga ho ako. Pero hindi. Feeling ko lang ako, sobrang artist, sobrang kikay na girl. Yung mahilig sa pink, yung mga ganon. Oo. Pero ayoko maging girl. Isa yun sa mga super thankful ako kay Miss M. Dahil naparealize... Na-mention na naman si Miss M. Dahil doon sa transition niya, doon ko nalaman na, bakla lang pala ako. Ayoko maging babae. Gusto ko lang ng lalaki, pero okay ako na bakla ako. Hindi ko kailangan maging babae para doon ko sa kanya, as in ko sa kanya. Marami kang realization. Oo, thankful ako sa kanya. Kasi dati, thank you, Miss yung M. pagbakla, yung feeling mo, gusto maging babae niyan. Gusto niya maging ganito. Yun pala, hindi pala necessary. Doon ko yun nung habang tinutulungan ko si Miss M sa journey niya at habang pinapanood ko siya sa journey niya, doon ko na-realize na, ito pala talaga ang gender ko. This is my sogi. So, happy ako na gano'n. Yes. Sogi. Ayun yung what if mo dyan? Paano kung yung parents mo hindi Pinoy? Kasi naisip ko, di ba yung lola ko? Ayaw mo history ng Yung lola ko, half American. Lola ni Jia, half American. Yung lola ko sa
sa tuhod na, di ba? Tama. Lola ka sa tuhod, dapat dadalhin siya sa Amerika ng asawa niya, sundalong Amerikano. Hindi siya pinayagan lola ko sa mas mababa pa. Ang tawag ko. Ng nanay niya. Nanay sa, lola sa Talampakan. Hindi siya pinayagan kasi... Lola sa dulo ng hintuturo. Basta yung nanay ng lola sa tuhod, hindi siya pinayagan kasi nasumama kasi nag-iisang babaeng anak siya. So feeling mo... Pag sumama, so yung... Doon na panganak si Tita Gemma. Basta ganun yung flow. Sa ibang. So, Blue eyes. Pero pag blue eyes yung ano ko. Kanina mayroong blue eyes sa Dami dito. Ganda ng mata, no? Gusto ko talaga masinundan mo ng tingin no? Bakit kilala niya ba ako? Sa Pilipinas, hindi ko pwedeng gawin yun. Feeling ko dyan ng what if mo. What if duwende ako? Naging duwende. Kasi lagi siyang gumagano, no? Tinitignan yung sarili niya sa lamin. Laganto yung tainga. Alam mo yung epic na, na animated movie? Epic? Ganda nun. Gusto ko mabuhay doon sa lugar nila. Ayan, share ko lang. Ano ba yung DOA? Ano pa? Series? Ano? DOA. DOA. DOA, parang familiar. Dead on Arrival. As in like OA. Dead on Arrival. OA? THEOA? Oo. The OA over achiever? Anong storya nun? Parang... May dugo ang bra. Charot. Mamaya na lang. Sige. Ako yung what if ko. What if kung nung nagpunta ako sa Japan, hindi na ako umuwi ng Pilipinas. Ayaw nga pala. Pumunta ka ng Japan. Like, doon ako nagstay talaga para doon na mag-work, mag-ipon, and maggumawa ng family. Diba? So, ano kaya ako ngayon? Like, successful kaya ako sa Japan? Like, worker pa rin ba ako? Or nakagawa na ako ng business? Pwede rin yun. May anak na. Or baka may kasal ka na ngayon. Oo, may anak na siguro ako. Kasal na, pamilyado na. Or kung siguro kung nagstay ako sa Japan, pwedeng kabaliktaran. Like, napariwala ako. Ganun. Naging pasaway ako sa tita ko. Ganun. Oh my God. Diba? Yun yung what if ko eh. In fairness. In fairness ha. Kasi dati rin eh, parang nung nasa Japan ako, ang dami ring plans ng tita ko eh. Na para matuloy yung pag-aho namin. So wala lang, yun lang, naisip ko lang. Ano pa yung mga grabe yung mga nila, wag. Guys, tapos naman na yun. Hindi na mo naman na mababalikan yun. Yung mga comment nila, wag. Oo. Wala naman na. Ano daw yung red flag sa inyo? For both, anything, for boys or for girls, kahit ano daw yung red flag? So, hindi kailangan necessary na sa relationship. Oo, yun sa person. Sa person, red flag mo sa isang tao. Hindi marunong makisama. Hindi nagtataas ng seat cover ng Ay, ako din naisip ko yan eh. Alin? May tasik Pag-iihi. Napaka specific. O sila ayaw rin nila noon yung yung hindi nagtataas ng seat cover. Sabi nila, "Nar." Yung may tasik ng ihi sa ilo. Ay, alam mo, maganda yung tanong na yan. Kasi lagi na pag-uusapan ang red flag at green flag. Pero may parang feeling ko, yung effect niya sa tao, hindi madalas sineseryoso. Dapat sineseryoso ang red flag. Oo, yung they are there for a reason. And so as green flags din, di ba? What can you do? Oo, so parang, lalo doon sa mga nasa getting to know you stage, minsan may red flag na, naku, justify na mga hitag para maging green flag, ayaw mabago. Yan, kaya maraming naluloko, kaya maraming umaasa na sasaktan dahil sa ugaling yan. So red flags are there for you to take note of it, not to deny and make it right. What is right can never be wrong. What is right is right. And what is wrong can never be right. Oo. So parang, siguro, ako ang pinaka-red flag ko nga sa tao, yung sinungaling. Saka yung hindi umaamin ng pagkakamali. Ooh, kasi, that's deep. Ano ako sa akin eh. Hindi ko alam. Siguro, we were raised that way. Pero, yung turo sa akin ng magulang ko, kapag nagkamali ka, hindi ka hinaan na mag-sorry ka. Oo. Aminin mo na. Kasi, tao ka lang. Nagkakamali ka. Diba? Yung parang, it is more admirable to
to correct someone who made a mistake than someone who justifies it with a lie. Oo, di ba? Parang, parang ang baho lang ng pagkatao mo pag ganun ka. Yung, when you make a mistake, you say sorry. When you did wrong to someone, you say sorry. And mean it. Oo, kailangan you mean it. Oo, parang, yun red flag sa akin yun. Pag hindi marunong. Yung kahit sa simpleng bagay na, at saka ito pa, red flag sa akin, yung mga tao na kung mangtrato ng iba, halimbawa yung mga waiters, yung mga janitress. Yung parang pag-aari ka na nila. Yes. Pag-aari mo na, parang sa akin, ganon. very telling yan. Yung kadalasan, kapag mabait ka doon sa mga, hindi, ayoko gamitin yung term na mababa. Yung how you are to others is a reflection of your values. So kapag magaling ka mang maliit, red flag sa akin. Yung mga simpleng paano mag-order. Halimbawa, dati nung nakikipag-date ako, tinitignan ko yan paano mag-order. Paano paano siya kumausap ng waiter. Paano siya kumausap ng valet driver. Yung parang, pag may dating na mayabang, minsan nata-turn off ako. Oo, yun. Para, daming red flag. Oo. Ikaw, Sai, red flag. Ano yung beige flag? Ewan ko, nakikita ko na yung sa TikTok. May beige? Search natin. Sabi niya flagpole po ako. I love flagpoles. I love flagpoles! Ano bang red flag ko? Ay, red flag ko. Inisip ko na yung red flag ko. Ano ka red hair? Orange tea? Ayan Ay, red flag ko yung colorblind. Ako siguro pag yung tipong yung taong gusto niya, siya lang lagi yung inaasikaso. Tama na ba yung term? Parang dapat pag gusto niya, dapat sasama kayong lahat. Pero pag ayaw niya na, dapat ayaw niya na rin lahat. Parang ganun. Technic beige flag pala, boring. Ay, boring. Yung parang ganun, parang hindi marunong makisama sa tao, hindi marunong makiramdam. Parang ganun. Ang hirap kasi makisama sa ganun eh. Yung tipong, for example, friend mo, papakilala mo sa parents mo. Tapos, malalaman ng parents mo, ganun pala siya. Tapos, ikaw yung mahirapan mag-adjust na parang, pipilitin mo pa rin kasi friend mo, pero doon mo matutuklusan na, ay, ganito pala yung ganito pala yung tao. So, parang, off. Ayun nga rin. Ayun, yung parang, sa kanya lang dapat yung pabor. Ayun na nga, parang reflection din yun ng values. So, talagang parang, values is really important. Yun talaga. Tsaka yung yung nauso ngayon, yung main character syndrome. I hate that too. Yung dapat siya bida, ganun. Ganun. Yeah, unless joke, nakakatawa. Pero yun, gets pa yun. Kung seryoso, baho. Marumi, ew. Kadiri. Yun yung sa'yo, Sai. Yun din, same. Sa'yo, Ate Lea, red flag? Yung pinaka. Parang nag-fall under din dun eh. Kasi parang sa amin, sa sayaw, di ba? Parang kapag may nag-audition sa Scouts, mas tinitingnan namin yung yung attitude niya towards professionalism than talent. Kasi yung talent, kaya siyang palitan. Kaya siyang i-train. Matutunan. Over time. Kaya mo siyang matutunan. Lalo na kapag nakita mo dun sa attitude ng tao na willing siya to learn. Pero ang ugali, tama, si Rain, values. Sinabi rin sa akin yan, sinabi rin sa akin yan nung mentor ko na nag-uumpisa ako na style. Kailangan maging professional ka at maging mabait ka kasi ang mabait, mahirap palitan. Ang galing, natututunan. Perfect. Wait lang. Magti-thank you lang ako sa mga... Thank you sa mga stickers. Thank you kay Still Your Angels, Josamarix. KS Flores. Ay, ito pala yung kanina eh. Ay, hindi, joke lang. KS Flores, Nat Mecha, Kentel Ubu, ito kindness. Ito kindness. Tsaka kay Jenny Lee Jade, Marife _Berry Best 18, tsaka kay Malensky. Sila pa rin yun, Sila pa din. Thank you po. Ikaw dyan, ano yung mo? Ayaw, yung red flag na ayaw mo.
Hindi mo alam? Siguro pag inconsiderate, yung parang hindi walang pakialam sa iba masyado. Pare, yung hindi naman, parang hindi niya napapansin or iniisip yung kapakanan ng ibang iba, tao. o epekto sa ibang tao. Pare, may table. Tapos, apat kayo nagagamit ng table. Tapos, kukunin mo na agad yung kalahati ng space ng table. Yung parang gets. Parang yung ba isipin yung iba, paano yung iba, hindi na makakagamit. Pero may rin ako doon, parang nakakatakot din sa magsabi ng mga ayaw mo kasi parang paano pag hindi ko namamalayan, ginagawa ko rin pala siya. Kaya normal din. Na parang sana sabihin agad sa akin pag may mali. Kaya dapat maganda sinasabi rin agad sa tao na ito yung ginagawa. Ikaw ganun ka rin minsan. Parang ganun. Ganun ba? At least, pag kasi minsan kakatakot din yung ayaw mo, ikaw na pala. Ang ganda nun, wait lang nawala. Ang ganda nung kinaano mo, ayaw mo, ikaw na pala. Correct. So, dapat lagi ka magsi-self-check. Self-check, laging sinasabi. Or dapat yung tao sa paligid mo, sabihin sa'yo. I-follow off through natin yun. How do you do self-check? Ang makakaano naman yan kasi, self-check, mararamdaman mo naman sa mga taong kasama mo Automatic 'di ba? Yung self-check. Kung parang parang iba yung ihip ng parang parang ilag sa akin yung tao ngayon na may nagawa ba akong something sa kanya, parang ganun. Ako ganun yung ko minsan, nafi-feel ko pag ako naman. Tsaka mag-backtrack ka rin ng mga nagawa mo, parang ganun. Yung parang ako dapat lagi kang in touch sa values mo. Kasi yung parang baka ang iniisip ng mga tao sa self-check. Kailangan isa siyang grand act. Na uupo ako. Hi, Rain! Ano nga, share today, bitch. Diba? O, natin kasi salamin. Hindi ganun. Yung parang, ako, I believe na it is nice to assess things when the feeling is still there. So, yung kung halimbawa, may sitwasyon, tanong mo agad sarili mo, ano kayang ginawa ko? Kasi pwede mo siyang balikan. Yun. Di ba? Yung pwede mo siyang, shucks, noon, itong moment na to, napaisip ako, tama kayang ginawa ko, abangan ko yan. Oo. Ito yung ginawa, ito yung naging desisyon ko. For sure, may life lesson yan na sinasabi. Aabangan ko yan, na ibulong sa akin yan yung dapat lagi kang bukas. Or yung taong pinagkakatiwalaan mo. Pwede mo siyang tanongin. Yes. Yun. Isa rin yun. Diba? Parang pag halimbawa mabaho yung hininga mo, yung parang merong tao na kapag iba yung nagsabi, ma-offend ka. Pero yung kapag yung tinatrust mo, isang baho ng hininga mo. Matanggap mo pa. Talaga ba? Minsan kami ni M ganun. Hi, Miss M. Yung pride mo yung yung... Actually, pride talaga. Yung pride mo. Di tanongin mo yung taong pinagkakatiwalaan mo at at least kung hindi ka naniniwala sa sarili mo, baka maniwala ka dun sa pinaka-pinaka. Pero ang problema dyan, kapag egotistic ka, kapag wala kang... Ito pa sa narcissistic, egotistic. Egotistic, parang narcissist din yun same pala. Actually, ang mas malala nun is egomaniac. Yung parang, paano kung halimbawa, wala ka nang pinakikinggan, lulong ka. Diba? Parang kasi sa akin, babalik ka dapat sa values mo. Kasi yung hihintayin mo pang may masamang mangyari sa'yo para mamulat ka uli sa buhay. Diba? Paano pag iba yung values mo? Shucks, questionable. Yun, questionable yun. Kasi magkaiba kayo ng values. You need help. Kasi doon mahirap mag-adjust Kasi sa buhay naman talaga, iba-iba kayo ng kinalakihan, iba kayo ng childhood. So, hindi mo rin hindi okay sa'yo, okay lang pala sa kinalakihan niyang ganun. Siguro basta ako, babalik lang muna sa do not justify yung parang, ewan ko, naniniwala kasi ako na kahit gaano pa natin paikot-ikutin ng isang bagay, alam mo kung kailan siya tama or mali.
deep inside your heart, you know when something is wrong, right or wrong. Yung parang, pakatotoo ka, sa sarili mo. Because, di ba, yan yung natutunan natin ng COVID. Walang tutulong sa'yo na ibang tao kung hindi ang sarili mo lamang. Di ba? Yung habang nakakulong ka sa kwarto mo, ako lang din pala ang magsisave ng sarili ko. So, I guess that's it. Oo. Yung self-check is not a grand act. Yung, di ba, yung make notes, like yung from the smallest to the biggest things na ginagawa mo. Kasi ayun nga, if you make time, your friend, darating yung araw na, ito yung lesson na sinabi sa akin doon. Hindi ko pala to dapat ginawa. Hindi ko to dito. Mayabang pala ako nung moment na yun. Mali yun. Diba? Yun. Nabasa ko kanina na wala lang. Should I do the right things or do things right? Ano yun? Tama ba yung pagkakabasa ko? Ano is lang? Oo. Hindi, baka mali yung ano ko. Okay. Saka yun, ang turo sa amin nila Justin sa Lasal, you should always do ordinary things extraordinarily well. Oo. That is the Lasalian spirit. Ghost Oo. Na parang, ang mantra namin ni Miss M dyan, yung phone. naliligo ka na lang naman, magkuskus ka na. Diba? Naghuhugas ka na rin lang naman ng poetry. Sabunin mo na. Huwag mo nang i-wipes. Diba? Yung, naliligo ka na lang, kuskusin mo na. Nagbasa ka na naman ng ulo, shampoohin mo na. Conditionerin mo pa. Diba? Yung gawin mo na, masarap pag binubuhos ang puso sa trabaho, sa kailangan gawin. Mas masarap ang rewards, mas matamis ang juice. Basa nyo na yan. Parang shame lang yun lang. Meaningful daw ng words. Wow. Meaningful. Hello, grabe naman. Advice daw sa mga black sheep sa family. Black sheep. Have you any... Ano bang advice Alam mo yung sheep? black sheep na yan, naging ano na lang siya. Nagpalipat-lipat ng culture. Pero hindi niya naman kasalanan. Tsaka sa way lang rin siguro yun ang pagtrato mo dun sa taong yun. Kung feeling mo naman, for example, parte ng family mo, masasabi mo bang black sheep talaga siya? Kung alam mo rin naman yung reason kung bakit siya nagkakaganon. Parang ganon. Agree ako doon. Feeling ko nagiging label na lang siya. Correct. What if bias and judgment mo, siya lang sinabihan mo ng black sheep kasi ayaw mo sa kanya. At saka I think you should never punish anyone or someone for being unique. Oo, yung kung kakaiba ka sa pamilya mo, ilibongga! Nakakala kayo ng libro. Diba? Yun nga yung you should never punish anyone for being unique. Go away. Kasi yung uniqueness natin ang special, nakakapagpa-special sa atin. So, what if I'm thin? Feeling ba charming ako? Siyempre hindi, diba? Hindi, totoo yun talaga. Parang, we should never punish anyone. So, kung halimbawa si Stel, sa family niya siya yung singer. O kung nagpadala siya sa mga, siya lang yung singer sa family nila. Tapos nagpadala siya na, she's still black sheep kasi siya lang yung mga nganta, bisyoso yan, feeling sisikat siya. Hindi niya achieve yung dreams niya, di ba? Yung parang, should never punish anyone or someone for being unique. Kasi uniqueness should always be celebrated. True. Celebrated, nourished, and nurtured. Ganun. Rain, go away. Napaisip tuloy ako doon, pwede sa book na yan, pwede yung rain on me. Rain on me. Hey! Gawa ka ng book, tas rain on me. Diba? Rainier on me. Ay, shucks, may bonggang tanong talaga dito. Ano yan? Wait lang, may tanong. Sa Twitter? Ang tanong ko lang po, is kailan tatanggalin ang foot mask? Ayan yung nakita Ay, ko. gagi. 20 minutes na. Sabi Oh, more tagalin niya more na. than 1 hour na daw yung Ang foot galing mask na. niyo. Gusto namin matagal, bakit ba? Yung kasayaan nga, tinulugan niya eh. At tinulugan mo? Nakatulog First impression daw sa isa't isa. Uy!
Maganda yan. Si Cyan, akala ko mukhang tanga. Charot, hindi, joke lang. First impression, well, kasi sila Justin sa Sister napapanood ko na. O di, hindi na X na kami. Kami na ng tatlo. Sama kami sa inyo. Si Impression namin sa Stephanie inyo. talaga, nung ano ko talaga, siya yung fun, siya yung madaling kausap. Hugasan talaga. Si Justin, ang first impression ko sa kanya, natatakot ako sa kanya. Kasi quiet. Ay, yung mga tahimik, yun yung may kulo sa loob. Tahimik Minsan. lang Hindi naman yun yung sinabi ko, pero parang... Ganun na nga. Pero parang patungo na doon. Hindi, kasi syempre, di ba, minsan yung pag-quiet yung tao, hindi mo alam kung masaya ba siya or hindi. Hindi mo alam anong gusto. Anong gusto or ayaw. So, yun. Oo. Eh, syempre, since work yung first interaction natin, I need feedback. O, di ba? Biglang nagtrabaho. Yan yung beige flag. Boring. Nasa ano tayo? Sabi ko message. ko lang to. Sige, go. Nakikihugas ako. Ako, ang impression ko nun kay Ate Lea, Lamabo. parang akala ko si Ate Lea hindi tatagal sa amin. Hindi kasi yung unang tingin ko sa'yo, parang sobrang bait mo, na parang pagbibigyan mo kami lahat sa mga namin. Kasi syempre, iniisip ko ng pag-RM, dapat matibay, dapat yung yung talagang babaliin yung mga sungay. Eh, nung na-meet kita, parang syempre, ano ka sa amin, kumain na ba kayo? Ganun pa yung approach mo sa amin. Tapos naka-black ka pa nun na mini dress ba yun? Ganun. Tapos sabi ko, feeling ko to si Miss Lea pa nga tawag ko sa'yo nun eh. Feeling ko si Miss Lea, hindi niya kakayanin yung ugali ng ibang members. Joke lang. Feeling ko hindi niya kakayanin yung ugali namin. Oo, kasi tapos sobrang kami, iba-iba talaga ng gusto, sobrang iba-iba ng request. So, feeling ko ganun. Tapos nung nakilala ko si Ate Lea, ay, iba to, walang-wala si Ay, walang-wala yung walang-walang hindi kayang gawin si Ate Lea. Kasi nga parang lahat naman nilalabanan mo, parang ganun. O nila mo. Sabi ko, in fairness kay Ate Lea, talagang pumuputol to na parang sanga kahit putulin. Kayang putulin. Si Saya, nung una ko na-meet, parang sabi ko, weird naman ito. Parang di mo alam kung anong decision niya for today. Parang ganun. Kasi yung tingin mo nun sa amin ganun, Nagpalipat-lipat. Kailan yan? Tapos ang sabi mo sa akin, nalilito ka kung sino si Sejon tsaka si Stel. Di ba? Sabi niya, oo, sabi ko, ano yung impression mo sa amin nung nakita mo SB19? Sabi niya, wala lang, kilala ko naman kayo, pero nalilito ko kung sino si Sejon tsaka si Stel. Sabi mo, ang tingin mo kayo si Sejon, si Stel, ang tingin mo sa akin Sejon. Napapagpalit mo kami dalawa. Di ba? Yun yung unang impression mo sa amin. Siyempre, I remember a lot of things. 2018? Oh, so yun yung pagkakilala ko kay Cyan. Parang, ano ba to si Cyan? Parang di ko alam tumatakbo sa isip mo kung normal ba or something. Kasi, hindi kasi siya tahimik. Tapos, di ba yung lakad ni Cyan, yung ngayon, ganun din siya sa office pag naglalakad, tas di mo alam kung ano iniisip kasi nakatingin sa malayo. Tas ganun. Di pa. Bukas pa to. After 3 days, mga ganun. Tapos yun, tinanong ko siya kung kamusta yung impression niya sa SB19. Yun, nalilito siya kung sino si Sejon, tsaka si Yung impression mo sa akin, nalilito sa SB19. Hindi, yun nga, yung sabi ko, di ko na-gets ko ano iniisip mo, kung nag-iisip ka ba ng normal or what. Si Miss Rain, actually, si Miss Ray na-visualize ko na agad siya. Pero, Visualize, na-imagine. Na-imagine ko na siya. Kasi ang una ko naka-work talaga, si Rio tsaka si Miss M. Tapos sabi ni, nung Disney, first time yun, kasi sabi ko, parang gusto ko. 1 year na! Tahimik pa si Rio doon. Di pa pala sagot si Rio. O, joke lang, sinirahan si Rio. Nakilala ko kasi nun si Miss M tsaka si Rio sa Disney. Yung, first Disney project. Philippine Arena. Tapos, sabi pa ni Miss Rain, tinanong ko, sabi ko nun kay Miss Rain, kay Miss M, if ever po ba may event kami, pwede ka ulit namin kunin, pero as a group na kami. Sabi ni Miss M, pwede naman, pero feeling ko, pagdating ng panahon na yun, hindi na ako, yung pinaka, namin, yung katrabaho na namin, kasi more on, more on, behavioral science kasi may sinabi siyang term nun mas sa,
Basta project, nasa ano siya, admin, parang ganun sinabi niya. Pero yung isa, yung talagang nag-handle ng mga, ayun, more on paperworks ako. Yung isa yung humaharap talaga sa mga artist. Sabi ko, sino po siya? Sabi niya, si Miss Rain yun, kaya lang nasa ano siya ngayon, nasa Paris. Yun yung kasama mo si Kuya Billy. Sabi ko, baka po, sana po ma-meet ko rin siya. Tapos, tinanong ko, kamusta po siya? Ganon. Tapos nagsabi si Miss M. Tapos itong si James pala, kilala na kayo. Tapos kinikwento ni James na na okay ka rin daw, ganon. Tapos inisip ko, baka nga okay din siya. Tapos na-meet ko si Miss Rain. Ay, para siyang walking rainbow, parang ganon. Walking rainbow. Yun, okay naman. Gusto ko maging doll. Kasi Justin, nung unang impression ko kay Justin, yung totoo, sinabi ko na sa ito, Justin, di ba? Nung pagpasok mo ng show BT office, sabi ko, ay, pogi, for sure mayabang to. Parang ganon. Oo, ganon talaga. Kasi, pogi, tas parang tinititigan siya ng mga tao, tas parang welcome na welcome siya. Tapos siya, naka-braces ka ba nun? Naka-braces ka pa nun, di ba? Or retainer. So, saka-retainer, tas ngiti-ngiti siya, tas hi, hello po. Tas siya, talagang, hello po, ganun siya ng ganun sa lahat ng tao. Tas parang sabi ko, ay, masyado naman feeling to, porket pogi, mayabang siguro to. Ganun. Hindi kasi ganun yung vibe na nakuha ko, yung parang feel na feel mo kasi pogi ka, so lahat ng tao maisi mong baba. Super pogi na si Justin dati pa. Oo, pero siya noon, bagets pa siya noon, tapos payatot pa siya talaga. Tapos, nung nalaman ko, ang kukorny naman ng joke, sabi ko, ay, anak nang. Hindi, joke lang. Nung nalaman ko mabait pala nag-joke ka sa noon, kumakain sa fast food. Sabi mo, anong sabi anong prutas ang nakakatakot? Oh, sabi ba naman niya, anong prutas ang nakakatakot? Banana na. Tapos paano daw magalit yung paano magalit yung sa anak? Yung tigre sa anak. Sa tatay. Ay. Paano magalit? Basta something, ganun. Yung mga joke niya. Tiger. Basta ganun naman ito. Sabi ko, ganun. Actually, yung mga jokes ni Justin, hindi nakakatawa, pero witty. Yun na, the elephant in the room. Oo, pero witty. Kasi, mas pangmatalino siya. Feeling ko si Justin funny siya sa Amerika kasi witty humor ang uso dito. Hindi na naman tayo sa Amerika, hindi tayo natatawa. I mean, natatawa yung mga tao doon sa Thank you, Cooper KS Flores. Thank you, Vancouver. Josa Marix. Thank you, AR_A_Z. Thank you, Ken CC. Feeling Thank ko you, Sweet nakakatawa siya Crazy dito. Mylene. Witty. Thank you, Kendall Wood, Jovan Burley, and RK_26. Nahugasan mo na yung sex. RK_26_. Thank you. Magbabalik siya. Tapos, ano pa ba? Tapos, nung kinatagalan si Justin, parang nag-gets ko na yung idea na, rich kid to na Oo, rich kid na para pag sinamahan mo to, ililibre ka niya kahit saan. Parang gano'n. Pero generous si Justin dati. Oo, minsan may training kami, tas wala kaming pera, bubunot siya ng gagawa siya ng palabunutan. Kung sino mabunot niya, ililibre niya ng lunch. Talaga? Oo, gano'n. Paano ayos si mama? Sabi niya, bubunot ako ngayon. Kung sino mabunot ko, lilibre ko ng ng dinner worth 150. Hindi, meron kasing raffle, may mga pangalan dun sa studio, mga iba random name, tapos sabihin ko, bigay kayo pangalan, pag tumama. Talaga? Ganon siya. O ikaw, Sayan, first impression. Digimon. Anino? Sa amin lahat, pero naman po kami First impression ko sa SB19. Oh my God, mababash ako. Okay lang yan, kilala ka naman nila. May fans ka na nga. Okay lang, guys, magagalit ba kayo kay Sayan pagka sinabi niya yung totoong reason? Na-meet ko sila nung hindi pa sila SB19 sa event. Trainees pa lang. Oo, trainees. Pero trainees. Sila yung pangalan namin. Sa isang event. Hindi daw sila magagalit. Tapos may common friend, may friend. Classmate namin. May kaklase kami ni Jana, inaya ako, pumunta para i-support. Tapos nakita ko, oh my God, foundation day. Kasi isa lang yung namin, isang foundation. Ako pinakamaputi, pero mas maputi pa sa akin yung foundation. Tapos yung foundation na yun yung ginagamit sa aming lahat. Tapos kami pa Tawa ako sa kanila nung naman nagpa-perform. Tapos sumasayaw kami ng Momoland Boom Boom. Ito ba yung nakadress kayo? Hindi pa. Yung white sila noon. Tapos pinipilit ako nung manager nyo dati magpa-picture. Sabi ko, ayoko. Tapos
Pinasign up niya ako dun para sa newsletter niya ata noon. Binigyan ako ng photocard ni Ja. Sino si teacher na yun? Di ba picture ni Ja binigay kasi si Ja lang maayos si Chura. Si Ja lang kakilala ko noon. Tapos, nung napunta na ako sa camp, nag-work na ako sa inyo, binalik yung photocard. Naalala ko, grabe. Binalik mo ba yung mga makeup namin noon na binili sa amin. Well, kasi gets naman na walang budget for us. Pero, isipin mo naman yung foundation ni isang shade lang for everyone. Tapos blush on, isang shade for everyone. Pangkilay, lahat brown. Tapos tapos tinuruan, thankful kami na tinuruan kami sa makeup. Pero kasi yung makeup, parang Korean way. Sumaputi talaga. Tapos saka less blending. Oo. Tapos contour, tapos eye makeup. Tapos nalaman ko pa ngayon, hindi ko pala kailangan mag-eye makeup kasi matapang yung mata ko. Tapos pag nilagyan ng eye makeup, magbumukhang ewan. So yun. May mga ganon din kaming discoveries. Yung fish eye. Nakakatawa. Corn? Justin, anong impression mo kay ano? Ay, ikaw, ano impression mo kay Ate Lea? Ate Lea? Nauna ko siya na-meet nung Wyatt era. Masakit yan, matutuyan, P. Wyatt? Ano ba? Ikaw ang kinalabit ko. Sayang. Trabaho ko pala kay Mayat. Ha? Doon kita na-meet. Nagmayad ka, di ba? Muna bago mag... Diba? Paresign ka na. Isang buwan na lang. Saan mo ko kinalabit? Last day. Yung kakagaling lang mo lang sa Baguio from... Ay, oh my God. Yun yung nilindol. Beso makalimot. Nalindol ako nun. Kasi may landslide yung wedding ni Heidelin tsaka ni Judy. Yung first impression ko kay Ate Lea, akala ko straight kate. Bakit ka naman tawag yung sura ng tibo? Naka-Ralph Lauren. Oo, akala. Naka-cargo pants, saka may clutch sa kilikili. Tapos nagulat ako, jowa mo pala yung nag-a-ice nung Nung visa. Oo nga, ate, nung inamin mo na jowa mo yun, sabi ko, uy, ang cool! Angas-angas ako nun sa'yo. Kala ko, dilulo ka lang. Dilulo. Naot ka talaga sa iyan. Si Sayan luka-luka. Dilulo. Sabi ko, natripan mo lang yung nag-a-ice eh. Uy, hindi mo tagay na amp. Oo, kasi nung Wyatt tour namin, may tumulong sa amin mag-ayos ng ng mga visa for US. Tapos may dumating doon, na babae na siya yung sabi niya Ate Lea, siya nga pala si ganito, siya yung tutulong mag-ayos ng visa. Akala ko naman, lang niya, like, naka-work niya, colleague na kakilala niya na willing tumulong. Tapos biglang, yung tumulong sa atin. Girl, jowa ko yun. Oh my God! Akala ko galing! Lang si Ate Lea nun. Crush mo lang siya recently. Yun yung mo kay Ate Lea? Dilulo. Yun yung first impression mo, yun lang masasabi mo. Akala mo si Ate Lea? Hindi na maalala yung iba. Ang dami nangyari nung mga panahon na yun. Kay Miss Ray. Ano ko bagong kilala nung panahon na yun? Kay Miss Ray. Akala ko masungit siya. Yun naman laging impression sa akin. Like, Hindi ko nakuha yun. Yung Maldita madam, masungit. Yan. Kanino? Akin. Ayun ang madalas sa akin na first impression. Pero gusto ko yun maging first impression kasi sa akin. Natawa ako. Paano? Kasi paano? Paano sa'yo? Ewan ko. Gusto ko siya. Roblox ka nga doon. Kasi siya, strength siya for me. Na hindi ka basta-basta. Gento. Hindi ka basta-basta maa-api. Oo, hindi talaga. Huwag papa-api. Ba't sino ba umaapi sa'yo ngayon? Kayo. Kayo pala. Kaya pala araw-araw ko nakakatikim ng masamang salita sa'yo. Hindi ko yun. Ako si Saya, nung una ko siyang nakilala. Tapos ka na, diba? Hindi pa ako nag-feedback sa'yo. Feedback. Si Saya, nung una ko siyang nakita, hindi ko alam, hindi naman siya masyado nagsasalita. Pero parang may something sa kanya na gusto kong kumonek. Tapos, buti pa yung matino. Totoo yun! Tapos, di ba, after natin mag-shoot, di ba, yung mini-message kita, Sayan, if you need help, tell me. Kasi trabaho ko yan dati, matutulungan kita, ganyan. Oo, tapos, pati yung pag nag-art direction ng shoot,
yung inaano ko siya, tapos yung parang minsan feeling ko nadidiscourage siya. Yung pagtatag. Hindi, kaya. Alam, nahirapan ako doon kasi first time ko lahat yung gawin. Oo, tapos yung sinasabi ko, kaya mo yan, ganito lang yan, ganito, ganyan. Hindi ko alam kung bakit, pero parang tinutulak ka ni Lord sa kanya. Oo, saka yung lumabas yung yung parang pag nakita ko sa sa'yo, lumalabas yung pagka-mother ko. Dati. Ngayon, she's my best. Ayan, hanapan kita ng jowa. Kapatid mo! Hoy! Dahil kasi, maraming ginagawa si Sayan at marami siyang gusto na taliwa sa itsura niya. Kaya gusto ko siya. Na ang favorite color niya ay? Yellow. Diba? Wala sa itsura, diba? Mukhang red. Ikaw, sino pa ba? Anong first impression mo kay Ate Lea? Si Ate Lea, akala ko street manager. Pero, yun yung gusto ko sa kanya kasi sinasabi sa akin ni Em, naku, bakla, magugustuhan mo to kasi professional. Sabi niya gano'n. Hindi mo to aawayin. Kasi medyo ko talaga. Pag, ewan ko. Gusto niya nang aaway siya. Meron akong di ba meron mata pobre? Ako mata bobo. Yung pag hindi professional, yung judge ko talaga. Ako nagaganon ako. So sabi, gano'n. Tapos, yung una pa syempre, audition yung yung pagiging stylist nga. So naalala ko message ko, Miss Leia, give us a chance. Kasi, dream ko talaga makastyle ng boy group. Dahil as a K-pop fangirl since 2012. Oo, parang dream ko talaga yon. So, yung allow me to tapos yung mga sagot ni Ate Lynn, ako hindi sigurado itong babaitang to, pero hindi ako titigil. Pero yun nga, nakuha ko agad professional. Maayos ka usap. Tapos nung nung una namin sila nakatrabaho, meron kaming mga nakuha na call sheet, ganito, ganyan. Na yung hindi typical ginagawa ng mga ibang management. So doon pa lang sinabi ko na parang we're in for a treat. Ganyan. Panis. Isa kang candy, ate. Isa siyang Dunkin' Donut. This portion is brought to you by Dunkin' Donut. Ibig na sa umpisa. Ikaw, Ja, anong first impression mo sa kanila? Kasi hindi ko na maalala, kaklase kasi siya. Tanong. Kasi Ate, hinuli kita para makapag-isip ka ng maganda, ha? Ano nga ba kasi ang dati? Skip na ako. Ayun yung makarinig lang di maganda. Kasi ang tingin talaga sa'yo, yung, alam mo yung, lagi siya nasa first row ng classroom. So, kasi neto yung apelyido niya. Hindi, doon talaga siya may pwesto, Bibo yung kid si Sayan. Oo. Lagi maganda yung project, ganyan. Bibo siya, matagal lang siya pumunta sa Sabi canteen. nga ng prof namin, si Miss Shaka Balls. Shaka Balls. Shoutout sa'yo, Miss Shaka Balls. Nung nakita yung tattoo niya sa kamay, sabi niya, anak nang, may tattoo ka sa kamay, anak? Itsura mong yan, may tattoo ka? Yun na nga. Taliwa sa Tapos may shave. May shave pa yung likod ng buhok niya. Nag-undercut ka. Pero napakabagan niya lumakad, tapos Tapos bibo ako noon, favorite ako ng teacher dati. Tapos nung pasok siya sa show BT, tinanong ako ni teacher. Sabi niya, di ba klase mo? Sabi ko, yes teacher, it's cum laude and scholar and all. Sinabi ko lahat, scholar lang pala. Bento ka. Cum laude ka rin ba? Pablo. Cum laude ka ba? Dapat yun, kaso nag-pneumonia ako. Ano kinalaman ng pneumonia sa Hindi ako nakapasok. Nagka siya absent sis. Sayang naman. Tapos yung subject na yun, di ba si SB Grad? Si SB Grad lang yung binagsak ko. 1 unit. Grad lang. Ang gaga mo. Ano gagawin ko? Nagka-pneumonia ako. Dapat yung nagpeplima na yung baga mo, pinasok mo uli. Yung naman yung nagtutubig yung baga mo, paminsan-minsan, di ba? Yung pag, may plema, lunukin mo. Pero yung gamot ko na noon, parang sobrang grabe ako mag-oversleep. Effect na nung gamot mismo. Kasi kailangan niya magpahinga. Kaya yung lakad mo ngayon, di mo inangat yung paa mo. Okay na yun. Baka napunta na siya. Oo. Ilan pa rin viewers? Grabe. 6.2. Grabe. So, dami pa yun kasi daming nakikinig, natutuwa sila sa nakakatuwa kayo sa amin. Oo. National Heroes Day.
Oh my gosh. So dahil National Heroes Day, who is your hero? Pero yun nga, tanong nga sa Twitter. Tanong ba yun? Tanong yun sa Twitter ngayon. Ang daming tanong, who's your hero? Still a hero. My parents. Oh, my parents. Still a hero. Oh, inulit yung joke. O, ano next? Si Sir Rain, nung first tweet, kasi yung Ba't ako inuuli? yung pure gold. Siyempre, ikaw yung gusto pure hindi to, gold. Ikaw yung gusto i-roast. Medyo I-roast. ako, may Pure gold ba ang first? Overthink. Pure gold yung photoshoot. May overthink kasi first Pure, time ko. di ba? Pure na. Trabaho. So medyo kinakabahan ako, shucks, anong magiging itsura ng damit ko? Baka, baka pangit ako sa photoshoot. Tapos, Brand siya, no? Ganun, teka. Baliin natin to. Tapos nung pinapakiramdaman ko si Rin kung siya ba yung stylist na lahat maganda. Lahat, cute yan. Kahit hindi, parang ganun, kakabahan ko. Kasi yung mga ganun kami naka-work before. Tapos, medyo, naman, buti na lang, yung suot ko, gusto ko rin talaga. Parang yung medyo brown. Brown. Buti na lang. So medyo safe. Sabi ko, okay, mukhang cute naman talaga, okay. Yan, tapos yung size. Tapos nung yun, may problema yung parang maliit. Basta isang damit, yung maliit. Green, niya, okay, gagawa natin yan ng paraan, ganyan. So parang medyo nararamdaman ko sa Rain. Sinasabi niya na cute, kahit alam niya sa sarili niya na hindi pa siya ganun happy. Nararamdaman ko, sabi ko, baka ganun talaga siya. So medyo hindi pa ako nagpakampante na okay si Sir Rain noon. Tapos nung medyo nag-go na yung shoot, nung nagkakaroon na tayo ng usap-usap, yun nga sabi mo, taga rin ako, taga Nabotas, ganyan. Tapos parang naramdaman ko na tinatry mo talagang maki-close, ganyan. Pero ang ina-assume ko, baka lang to, kunwari alam niya, para maging close kami, ganyan. Ang dami inis. Ganon. Tapos, nung patapos na yung show, parang naging very, yung pakiramdam ko, very, tawag doon? Comfortable. Kasi naalala ko, meron ako mga, sige, palitan natin kung hindi ka comfy, walang problema, maraming option siya. Tapos yung pinapaano pa rin kita na naalala ko rin yun na, mas gusto mo dito? Yun yung ipupush ko sa client. Ito po, okay, sige, wait ka lang dyan. Gawin natin ang paraan niyan. Para pumayag. Para pumayag. Ito po yung gusto natin kasi yun gano'n. Gano'n ako talaga. Naghahanap akong connection. Tapos piling ko nakatulong din si James na nandun ba si James, no? Wala! No pure gold. Nandun ba si James? Hindi, yun eh. Yung commercial? Yun Nasa yung iyo ang panalo commercial. Hindi yun sa photoshoot, wala pa. Baka nakatulong si Mac. May ibang baka nga, di ko alam. Basta yun. Basta naging very comfortable. Si Mac Mark. Kaya lagi na ako parang nagsasabi na ako kay... Kaya di meron kasi sabi lagi, sabihin mo lang, sige. Sabihin mo lang. Walang mapipikon. Kaya lagi na ako nagsasabi rin. Maganda naman yun talaga. Ayun. So, ayun. Hola, si Ate Lea. Tapos si Ate Lea. Ako yung una niyang na-meet kasi di ba sa studio. Sabi mo namin, sabi ni Ja, nasa studio na ako, nandito na siya. Sabi ko, nandiyan na siya. Ano sabi sa'yo? Kumain ka na ba? Wala akong point pa. Parang neutral pa ako kay Ate Lea. Pero, short hair ka pa nun, te. Hanggang dito pa buhok mo nun, di ba? That time. Ganun. Naramdaman ko na parang parang ang una kong naisip noon, okay na hindi natin, wala tayong any idea kung sino siya. Parang mas may respect tayo, mas masusundin natin, parang gano'n lang. Pero hindi ko naramdaman kung strict ba si Ate Lea or something. Hindi ko pa na-feel yan. Parang lang, gagawin niya, yun, parang trabaho. Kung ano yung trabaho niya, gagawin niya. Yun. Kaya tinanong niya agad kung kumain agad. Tapos parang lagi chinecheck niya kung anong oras. Naka-program pala. Parang gano'n. Naka-program. O pagdating mo doon, ito yung mga tatanong mo. AI. Very work. Gano'n. Tapos, si Stel. Kala ko tapos ka na nagsabi sa akin. Di ko ba? Nagte-training na ako ng matagal. Absent ka ng matagal. Tapos ang sinasabi sa akin ng ibang katrain natin, lagi ka talaga uma-absent, gumagawa ka ng reason. Oo, totoo yun. Totoo yun kasi
O sige, mamaya, sabihin ko Basta yun. gano'n, tapos, nung pumasok siya, bungi si Stel, walang ngipin. Oo, napinunutan ako ng ngipin. Binunutan siya. Kaya siya daw matagal nawala kasi nagpabunot siya ng ngipin. Tapos parang nung pumasok na siya, excited lahat sa kanya. Tapos, excited lahat sa akin. Tapos yung meron kasi kaming blocking kapag magwa-warm up kami na ginagawa namin everyday. Okay. Tapos yung blocking namin, napagitnaan ako ni JP tsaka ni Stel. Tapos sila lagi yung nagpapatawa. Parang yun lang, basta ang first impression ko, si Stel, the main show. The main show? Ano tawag doon? Basta siya lagi The main show. nakakatawa, siya yung basta center of attention. The party. The party. The main show. Nakakatawa, siya yung basta center of attention. The life of the party. Oh. Ano? First impression. I think I'm special. I think I'm the cutest of all. Ay, nag-lag daw. Teka lang. Kasi nilipat mo yung internet. Oo. Wait. Nawala. Nag-lag ba? Ay, 6.3 na. Wait lang. Thank you ulit sa mga nag-send po ng stickers. Di ba kayo naantok? Sabihin niyo pag inaantok na kayo, stop na tayo. Thank you kay Stel, your angel, Minty, Sweet Cherry, AR_A_Z, si Josa Marix, si Ken Cecil, si Lorraine, _Carpenter, hindi ibang Lorraine, si Keyes Flores, at si Kentel. Thank you po. Thank you sa stickers nyo. O, at si Ate Lea na, first impression mo sa lahat ng mga... Ang first impression ko kay Sai, Dugdug. Kasi nung pinakalala siya sa akin, si Saian. Si Saian nagtatrabaho before sa Mayan. Talaga? Ano last event mo? Heidelin. Talaga? Ako din yung event ko. Last event mo din yun? Oo. Ngayon lang nakapag... Hindi, ako yun. Wala. Pa? Wala ako doon. Pero doon ako. Ako yung niya. Oo. O, di ba? Ngayon lang kayo nagkakilanlanan naman. Tapos, so kung paano siya sumagot, hello, ang impression ko sa'yo, ang energetic mo, no? Talaga? Oo. Wala. Masayan ata yun. Kasi parang, pagka mo sa akin nun, anong event, tapos kailan, nagkalindol pa nun, parang dami mo ng kwento. Ay, So parang feeling close. Oo, dami mo ng kwento. Feeling close ka pala eh. So feeling ko, that time, okay, makakausap ko to ng matino. Hindi pala. Sobrang labo pala. Uwas pala yung baba. Sobrang dakot pala niya. Dakot. Daot! Labo niya kausap. Tapos, eto si Rain. Ay, may tao! Si Rain, ang impression ko kay Rain. Actually, confused ako kasi nga wala siya sa first ever Oo, yung Miss M. na engagement, which is yung Disney. So, parang ako yung nahanap ko siya. Si Rain, ganyan. Nasa Paris nga daw, ganyan. Pero, ang nakakatawa kay Rain nun, kahit nandun siya sa Paris, umiat-maya siya nagme-message siya, Leah, everything okay? Okay talaga? Kamusta ba? Kamusta kayo dyan? Talaga ganun ba siya? Na hindi pa alam nila M yun, ha? Oo, hindi nila alam. So parang ako, alam kaya to yung Miss M? Kasi ang direct kausap ko talaga nun, si Miss Miss M. Ang alam kong head nga ng styling team nila, si Miss M. Ako rin, yun yung alam ko. Siya naman talaga kaya kami umaandar dahil sa kanya. Oo. Siya operations eh. Oo. So, yun yung impression ko kay Rain nun. Alam kong maasikaso niya kayo. Kaya lang, siyempre yun kaya lang, di ka pa tapos. Nagbibid pa kasi talaga nun. Oo. So, hindi ko mabigay yung all-in na. Yun yung time na parang sabi namin, try namin maghanap. Ay, mag-try ng iba. Marami rin siya kasabay nun. Talaga ba? Tinatry. Pero si Rain yung pinaka makulit. Makulit, naging accommodating. Anong kailangan nyo? Sige, ito yung kailangan ko. Nabigay naman niya. Kasi gusto ko talaga ng group. Dami kong kailangan nun, pero siya yung talagang nagbibid. Ayan, push. So, accommodating. Kay Justin,
Ano ko nangangapa. Kasi, Bakit? si Justin tahimik Tahimik na sa umpisa. Tahimik siya. Tapos, since first day ko noon, tapos syempre yung unang-una ko nakita, alam nga naman, yakapin ko siya. Uy, welcome back! No, pwede yun. So, mga palang. Pero alam ko, that time, tahimik talaga siya at introvert lang, I think. At yun naman yung impression na I think naglalast pa rin hanggang ngayon. Tahimik lang siya. Sabi nila ate, face reveal naman po. Huwag na po. Ayaw po niya magpa-face reveal. Akala ko si Justin hindi siya introvert. Ang tingin ko sa kanya dati, diesel. Kasi Yung kailangan muna uminit bago mag-open up. Oo. Pero hindi, may mga ganun tahimik lang. Diesel. O yung third time namin sa mga ganun tao na yung bago mag-open up, kailangan uminit muna diesel. Oo. Tsaka, as time goes by, si Justin, I think, sobrang analytic. Analyze. O, diba? Perfect. Nag-agree sila. May sound. Sorry. Yung ina-analyze niya muna talaga yung bagay-bagay. Bago siya magbigay ng komento. Parang pag binigyan mo siya ng option, i-dissect niya pa yun per option. Yes. Para talagang mapag-isipan ng mabuti. Wow. Bago sumagot, kung magaganon, nasa-challenge ako, kung tatanungin ko siya, babalik niyo yung tanong sa akin. Parang gano'n. Hindi siya mag-yes or no. Meron siyang... Ay, anong tawag doon? Kupal. Bakit? Bakit? If not a nice. Improper. Talaga ba? Oo. Ba't lagi sinasabi sa mga yun? It's Ano? dry. Yung kupal yung parang cream cheese. Hindi kupal, di ba sa ugali yun? Okay tayo. Wag na daw gamitin yun. Huwag na daw gamitin. Parang gano'n. Anong tawag kay Kay Justin? Coops. Ay! Wag pala yun, bad pala yun. Ano yun. So, yun. Ayun, binadissect niya. Yun na yun. Actually, yun na yun. Yung Keja. Si Stel. Naku, yari. Maingay, madaldal, magulo. Oo, parang given naman yun. Pero, siguro, concerned ka sa mga tao mo sa paligid mo. Oh. Aking bagay sa kanila yung thing. Thank you. Yan, mga ganun. Ay, totoo yan. Big reaction. Sinabi sa akin ni Miss Emmy yun, huy, alam mo, okay sila kasi pagkatapos ng shoot, naglinis sila ng mga pinagkainan nila, umalis sila sa na walang basura. Ay, talaga. Oo, as in parang na-notice ni Miss Emmy yun. Sinabi niya sa akin. Tapos parang si Justin, naalala ko rin, yung para support yung sinabi ni Miss Leia. Yung may work na rin ata tayo after no shoot ng Pure Gold. Tapos yung parang, nagtanong muna siya na ano po bang susuotin ng iba? Yung bago yun sa kanya. Tapos parang sinabi nga nila sa akin, gano'n talaga si Justin. Bago siya mag-decide, tatanungin niya muna yung iba kung ano yung itsaganan. Ganun mo. O talaga yun. Grabe, yung bango-bango naman dito sa live namin. Pakabuti namin. Laging hindi nakakalimutan ni Justin na isinag-group. Tapos na siya ako na. Ang bango-bango na ni Justin, Anong papabango ko dito? Ayun nga. Pero okay na yun. Mabango na ako doon. Mabango na ako doon. Ayun nga, people in service appreciates a lot ng mga sinasabi mo towards them. Like, thank you, pasensya na po, kumain na po ba kayo, good morning. Yeah. Yung simpleng good morning will really mean a lot to a lot of people. Especially your team. Yung team, which is sino ba ang team? Show team, glam team, the management. So, pagpasok mo pa lang ng room, so sa tingin mo kaya mo makapagbigay ng 100% energy. Say good morning. Tsaka saya kaya sa umaga, pagdating mo dun, ready magtrabaho yung tao. Good morning po! Ayan si Negi. Morning po. Ayan. Diba? James.
walang nagda-doubt, walang second thoughts. Lahat ay up for it. Kasi, yung mga siniserve naman nila ng trabaho ay ready rin makipagbakbakan. True. So, na-appreciate nila yun. Cute naman ang mga pinag-uusapan natin. Oo. Simpleng thank you talaga. Will do. Will do. Will mean a lot for them. Ayun. Nice. Oh, sabi ko na, first impression ko sa housekeeping dito. Hindi na may housekeeping. Ang tagal, after 3 days. Ang first impression ko sa sa exfoliator na to ay namamanid na yung pa ako. Kasi kanina ba, overtime ka na. Just ikaw muna, you take it. Hinayaan ko sa patulong kasi gusto ko ma-absorb na yung... Ako magde-decide ng first impression ni Stel sa inyo. Nasabi ko na, Bona. Nagsabi ka na ba? Oo, siya kayo nauna. Ay. Basta ka na lang ng live. Ay, ng comment. Nag-exfoliate dyan. Ano yun? Rinig siguro yun. Rinig yun. My God. Narinig ba? Ang The Voice. Ayan, hi dyan. Uy, basang-basa yung basahan nyo dito. Tissue mo na lang, tissue. Ano yan eh, yung, ano yan? Yung foot mat. Katakot yung tsura ko. Ay, hindi ka. Lag daw. Kaya kong paghiwalayin yung ko, eyesight. Yung mata ko, eyesight. Dry yung buhok ko. Ano ba yun? Ano yung tsura mata ko? Hiwalay yung magkaiba. Delay mo. Delay yun. Hindi. Ay, oo. Magkahiwalay yung tinitingnan. Ay. Hindi yun yung goal. Oh, next question. Advice para sa mga taong di marunong magalit. Ay, dapat nagagalit ka. Dati hindi ako nagagalit. Ah, talaga? Sabi nila magalit ako. Si Justin hindi yan marunong sumigaw. Uy! Seryoso si Jam? Dati. Kaya Kapag sa stage, Ate Lili yung mic ko! Ate Lili yung mic ko! Pasama ka, Ate Lorraine! Ate Lili, hindi ko mali! Oo. Sabi Ate Lea, give na give yung energy mo pang 8 a.m. 8 a.m. Past experiences na gustong balikan. Pero dati alam mo ate, si Ate Lea, si Justin, hindi siya marunong magtaas ng boses sa amin. I mean, yung sumigaw na parang Eh kasi kung hindi naman kailangan magtaas ng boses na Hindi, I mean, sumisigaw. yung parang parang Justin, sabi mo nga to, hoy! Ganon, hindi niya kaya yung dati. Hindi talaga. Ganon na siya, hoy! Hoy! Ganon na siya dati. Oo nga, naalala ko. Kaya tawa-tawa kami dati Talapersa. nung kami. Nung naglaro kami. Acting. Sinong bida? Yung sabi, Hindi. hoy! Anak! Mga ganon. Hindi yung sinong bida. Yung nagwo-workshop tayo. Kay yung may dragon-dragon pa. Tapos yung ang nangyari nun, yung nahulog, yung nadapa. Tapos sabi ko, tanga! Basta yun. Hindi marunong sumigaw yun. Ngayon malakas na boses ko. Forget or forgive? I can forgive, but I can never forget. Grabe. Naalala ko. I always forgive and forget. Ano forget ka? Bis nalilimutan ko yung mga bagay-bagay. Oo. Ay, ang ganda nun. All the good and all the bad. Si Justin, di ba? Talaga ba? Talaga ba? Nalilimutan ko ang mga bagay-bagay. I always forget. Ayan, ano po bang yung makalimot? Ang hirap naman ito. Sino ang pinaka nakakatakot sa SB19 kapag galit? Or ayaw nyo magalit kasi nakakatakot? Pablo. Si Pablo. Ako, di namamansin ng ilang buwan. Si Pablo nakakatakot magalit. Dati kami, di ba? Hindi ko sila pinansin ng ilang buwan. Hindi, dati rin yung sila, Pablo.
Lahat sila di ko pinansin. Yung naano talaga ako na battery pa sa kanila lahat. Oo. Oh my God. Hindi ko maalala yun. Pandemic nun? Yung kahit, for example, magkakasama tayo sa room, tapos hindi ako sumasama sa inyo. Tapos pag... Wala kayo nakausap? Kahit isa? wala. Totoo ba? Di ba lagi ako sa... No, Korea, di ba sa inyo ako ni Sean sumasama? Galit ka sa amin nun ni Sean. Sa kanilang lahat, pero kung may kakausapin ako, kayo ni Sean. Diba? I always forget. May video pa ako. Ng Korea, di ba? Oo. Gusto sa amin maggalit-galit eh. Hindi ko pinapansin. Past or future? Future! Bakit? Past Ako is future. Past is past. Kasi yun yung bumuo sa'yo ngayon. Yes. At saka ano na yun, tapos na yun. Grabe. Walang invalidator na feelings, pero tapos na yun. Susubukan mo yun ma-overcome kung hindi maganda. At kung maganda, i-celebrate. You work hard for it. Iba yung na-imagine kong sagot. Binigyan ng libro din rin. Oo. Rain on rain. Iba yung tubig ko. Para na tong para na tong drama or anime. K-drama! Wala pa yun. Slambo. Pwede kang inumin. Sa akin yan. Bawasan mo na. O hindi ako yung umutot, si Stel yung umutot. Ako daw yung umutot. Pasa mo pa sa akin. Ay. Sige si Miss Reynal. Ay, ako na lang pala. Naniwala ba sila? Oh. Uy, anong oras na? Baka inaantok na kayo. Love or career? Josh or Ken? Okay. Ano ba yun? K-pop or P-pop? Ano yung slam book? Oo. Huwag ganyan. Who is your first crush? What is your Sa favorite SB19, color? sino ang palaging bad trip? Ay, lag. Ako. Ay, lag. Okay na. O guys, sige na. Nung oras na, mag-alas 2 na dito. Papahinga na kami. Walang ganap bukas, walang magising maaga. Guys, thank you. Oh my God, nautot na naman ako. Bakit imagine ako? Kasama yung live. Ay, oo nga. Ay, po, text. God. Oo guys, pahinga na kayo. 2 a.m. na dito sa... 2 a.m. na dito guys. Mag-thank you po tayo kay Miss Rain, kay Ate Leia, kay Sayan, kay Justin. Nice. Thank you guys. Pahinga na rin kayo. Sana natuwa kayo sa mga pinag-usapan natin. Happy Sunday. Ay, Monday na. Happy Monday po dyan. Happy long weekend. Pahinga na rin kayo. Thank you po sa mga nag-send ng stickers. Kay Minty Sweet Cherry, kay AR_A_Z, Stel Your Angel, Lorraine _Carpintero, KS Flores, Josa Marix, Ken Cecil, Jenny Lee Jade, at Kojic _101. Thank you. Pahinga na kayo. Bye-bye. Bye-bye. Sana nag-enjoy kayo. Bye-bye. Bye na dyan. Paalam. Titingnan ko sa phone. Bye-bye, bye-bye, Miss Rain. Bye-bye! Bye-bye. Bye-bye. Bye, Ate Leia. Bye. Bye, Sai. Pahinga na kayo. Thank you ulit. See you next time. Next time ulit pag may free time kami. Wow. Araw-araw free time. Bye-bye. Good night. Pahinga na kayo. Ate, tingnan mo yung hita ni Good night. Chichi. Bye-bye daw, Ate Leia and Saian and Miss Bye Rain. po. Taray, kilala na. Nag-aate na sila, Ate Leia. Bye-bye. Good night. Saan gising pa si